14 na kabanata. Huwag humatol sa kapatid. Tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Halimbawa, may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Mayroon namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya gulay lamang ang dapat kainin. Hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano. Ang tao na ang kinakain ay gulay lamang. At huwag hatulan ng tao na ang kinakain ay gulay lamang ang taong kumakain ng kahit ano. Sapagkat pareho silang tinatanggap ng Diyos. At sa Diyos lang din sila mananagot. Kaya sino ka para humatol sa utusan ng iba? Ang amo lang niya ang makapagsasabi kung mabuti o masama ang ginagawa niya. At talagang magagawa niya ang tama. Dahil ang Panginoon ang tutulong sa kanya. May mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang mga araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na iyan. Ang taong may pinapahalagahang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. At ang tao namang kumakain ng kahit anong pagkain ay gumagawa rin ito para sa Panginoon. Dahil pinapasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Ang hindi naman kumakain ng ilang klase ng pagkain ay gumagawa nito para sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo. Para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. Kaya, huwag ninyong hahatulan o hahamakin ang inyong kapatid kay Kristo. Sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos. At siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, Ako ang Panginoon na buhay ay sumusumpa, na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin, at kikilalanin akong Diyos. Kaya lahat tayo'y mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Kaya nga huwag na tayong maghatulan. Sa halip iwasan na nating gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil nakipag-isa na ako sa Panginoong Hesus, alam ko na wala talagang bawal na pagkain. Pero kung inaakala ng isang tao na bawal ang isang pagkain, dapat huwag niyang kainin. Kung nasasaktan ang iyong kapatid dahil sa kinakain mo, hindi na naaayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipapahamak ang kapatid mo kay Kristo dahil lang sa pagkain. Dahil namatay din si Kristo para sa kanya. Huwag mong gawin ang anumang bagay na itinuturing ng iba na masama. Kahit na para sa iyo ito ay mabuti. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan na mula sa banal na Espiritu. Ang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay kalugod-lugod sa Diyos at iginagalang ng kapwa. Kaya pagsikapan nating gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makakapagpatibay sa isa't isa. Huwag mong sirain ang pananampalataya ng isang iniligtas ng Diyos nang dahil lang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay maaaring kainin, pero ang pagkain nito ay masama kapag naging dahilan nito ng pagkakasala ng iba. Mas mabuti pang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gawin ang isang bagay kung iyon ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Kaya anuman ang iyong paniniwala sa mga bagay na ito, ikaw na lang at ang Diyos ang dapat makaalam. Mapalad ang taong hindi inuusig ng kanyang konsensya dahil sa paggawa ng mga bagay na alam niyang tama. Pero ang sino mang kumakain ng may pag-aalinlangan ay nagkakasala dahil hindi na ito ayon sa kanyang paniniwala. Sapagkat kasalanan ng anumang bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa ating paniniwala.